Magandang araw mga sangkay, ito na naman ang inyong panaderong Waray magbabalik. Sa video na to ay i-share ko naman sa inyo yung paggawa ko ng pan de leche. Pero bago tayo magsimula ay paki-like at share ang ating video at pakisuportahan na rin po ng aking channel. Kung tatanungin niyo po ako kung bakit pan de leche ang tawag dito, yun po ay hindi ko rin po alam. Basta ang alam ko po, itong klaseng tinapay is masarap po talaga, lalong-lalo na kapag ipapares natin sa kape. At ito na yung ating mga ingredients mga sangkay. Kailangan lang natin ng asukal, maglagay tayo ng vanilya. Sunod ay maglagay tayo ng asin at maglagay tayo ng powder milk. Listan nyo na lamang po yung mga ingredients mga sangkay para hindi nyo makalimutan. At maglagay tayo ng bread improver. Kung gusto nyong matutunan ng paggawa nitong tinapay na ito mga sangkay ay panoorin nyo lamang yung ating video simula hanggang dulo. At naglagay tayo ng itlog, shortening at margarine. Next natin ilalagay is tubig. So bali check nyo po yung mga ingredients, mga sukat ng ingredients na inyong mga nilalagay bago nyo po i-mix ang lahat ng mga ingredients. Nang sa ganun po ay hindi kayo magkamali. Dahil sayang po kung sakaling magkakamali, napakamahal po ng ating mga ingredients ngayon. Next natin ilalagay kapag naturo na natin yung ating asukal ay yung ating harina. Bread flour po yung ating nilagay 1 kilo at maglagay tayo syempre ng pampalsa. Wag natin kakalimutan yung pampalsa. Dahil kahit ilang araw mong antayin yan, hindi po lalaki ang ating tinapay kapag wala po tayong pampalsa. Next step natin ay bubuhin lamang natin itong ating minamasa. At gagamitan natin ito ng makina sa pagpapakinis. Kung sakaling ngayon ay walang makina, ay pwede nyo naman ito pakinisin gamit ang mano-mano proseso. Magdagdag lamang kayo ng tubig para hindi kayo mahirapan mga sangkay. Para mas malambot nyong mamasahin ng mano-mano yung ating masa, ay magdagdag lamang kayo ng tubig. Inuulit ko po, gagamitan natin ito ng makina para mas mabilis natin mapakinis. So bali napakahalaga pag meron tayong makina mga sangkay dahil mas mapapagaan yung ating trabaho kapag meron tayong makina. Ito nga po yung ating makina. Kung sakaling kayo po ay magpa-practice sa paggamit ito ay doble ingat po kayo. Kailangan po kapag kayo nag-practice ay may nakatingin sa inyo dahil hindi po biro ang maipit ng makina mga sangkay. Talagang mahirap po dahil marami na akong kasamahan na nakita na talagang naipit itong makina. At ayan, kapag napakainisan natin, punta na tayo sa ating susunod na gagawin. Next step natin ay cut na po natin. So bali kung sakaling pangtinda nyo itong mga sangkay ay kailangan po talaga na nakatimbang or may timbang dapat kayo na angkop sa inyong presyo na pagbibenta. Pero kung sakaling gagawin nyo ito para pang merienda ay kahit po hindi nyo natimbangin yan ay pwede po. So bali ang timbang ko po dyan mga sangkay is 27 grams at ibibenta ko po yan ng 3 pesos. At next step natin ay kailangan meron tayong paglalagyan yung ating tray. So ay kailangan may pahid po yan ng shortening para hindi po siya dumikit kapag naluto na yung ating pan de leche. So bali kung tatanungin nyo pala ako mga sangkay, hindi ko po alam kung bakit pan de leche yung tinawag dyan. Basta alam ko po ay masarap po itong klaseng tinapay. So bali sa ating pagsasalansan mga sangkay, kung mapapansin nyo is konti lang bang po yung space nya. Ganyan po yung paglagay ng ating tinapay mga sangkay. Hindi siya maluluwag yung space. Yan. Konti lamang po yung space nyan. Para maganda yung alsa nya kapag atin nang isinalang. Dikit-dikit po talaga sila kapag sinalang na natin o atin nang niluto. Ang laman nga pala ng ating tray is 54 pieces. Ang sukat naman ng ating tray dyan mga sangkay is 11 by 16. So bali ang salansan natin dyan is 9 by 6. Kaya 54 piraso po yung laman. At nakagawa tayo dyan ng 68 piraso na pan de leche. At pagkatapos natin may lagay lahat sa tray ay huwag nyo kakalimutan paalsahin bago isalang. Okay? At after 1 hour and 10 minutes nating paalsa dito sa ating pan de leche ay papahiran muna natin sa ibabaw ng itlog. So, and mga sangkay bali, isang itlog lamang yung aking ginamit dyan. Hindi pa nga po naubos. Para mas pumula yung ating ibabaw ng pan de leche kapag atin ng niluto. Inuulit ko, pinalsa ko lamang yan ng 1 hour and 10 minutes. At isasalang na po natin yan pagkatapos natin mapahiran ang ibabaw. Kung nagustuhan mo ang video na tayo, huwag na huwag kakalimutan mag-like at share ng ating video. At pakisportahan na rin po ng aking channel. At kung sakaling naghahanap ka pa ng iba pang recipe about baking, ay nandyan na po sa ating long video mga sangkay. Marami na naka-upload dyan. Tsaga-tsaga lamang kayo sa paghahanap. Or kung gusto mo naman, ispasyalan mo yung aking YouTube channel, Marshall TV din po dahil marami nang naka-upload na recipe about baking. Sigurado po kung makakatulong yun sa inyo. At ito na, pagkatapos ating banyahan ay ready na po para isalang. 160 degrees Celsius ang init ng ating oven dyan. At gagamit lamang tayo ng katamtaman lakas ng apoy. So bali check natin yung apoy ng ating oven dahil minsan po itong aking oven ay nawawalan po ng apoy. At after 32 minutes mga sangkay, ito na yung ating tinapay. Ito na yung ating pan de leche, luto na po. So bali palalamigin ko muna yan bago ko i-display. Sana po ay makatulong ang video nito. Thank you for watching. See you on my next video.